At ayan po mga ka-crypto, meron po tayong isang makabuluhang pahayag dito mula sa kilalang crypto enthusiast na si Rose dito po sa platform na X. Kung saan ay tinignan po niya ang gawi ng mga mamimili o buyers pagdating po sa kanilang paggasta. Ayon po sa kanyang obserbasyon na hango sa mga datos ng paggasta ng mga consumer at mga benta ng sasakyan, madaling makita na ang mga tao ay malayang gumagastos sa mga bagay na nagbibigay po ng panandaliang kasiyahan o kaya ay nagpapakita po ng estado sa lipunan. Subalit ay inilipat po niya ang pananaw na ito sa mundo ng crypto, partikular na kay XRP. At nagbitaw po siya ng isang matapang na pahayag na ang asset na ito ay posibleng maging pinakamalaking pinalampas na pagkakataon sa ating buhay o biggest missed opportunity of our lifetime. Ngayon, ang para po sa akin, ang pusod ng kanyang argumento ay nakasalalay sa isang malinaw na kontradiksyon sa ugali ng tao. Mas handa pa ang marami na gumastos ng malalaking halaga para bumili ng mamahaling sasakyan upang ipagmalaki sa iba kaysa maglaan ng mas maliit na halaga para sa isang asset na maaaring magbago sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ipinunto po niya na ang tunay na problema sa lipunan ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang maling pagpili ng mga prioridad sa buhay. At ngayon ay ano ba ang lakas ng XRP Ledger at ang praktikal na gamit nito? Para mas maintindihan po natin kung bakit may ganitong kumpiyansa ang community, kailangang balikan natin kung paano po gumagana ang XRP Ledger. Ang network na ito ay sadyang binuo para sa mabilis at mababa ang gastusing pagpapadala ng pondo sa iba't ibang bansa o ang cross-border payments. Ang mga transaction ay kompleto at syempre ligtas sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo, habang ang mga bayarin ay halos wala pang 1 sentimo. Ginugol po ng Ripple ang maraming taon sa pagbuo ng mga strategic partnership. Ayan, strategic partnership sa mga pangunahing bangko at tagapagbigay ng serbisyo sa finance sa buong mundo. Kaya naman nagkaroon ito ng practical na gamit na madalas na kulang sa ibang digital assets. Sa aking opinyon, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng technical foundation kasabay po ng unti-unting paglilinaw sa mga regulasyon ng gobyerno ay nagbibigay daan sa mas malawak na pagtanggap ng mga institusyon. Dahil dito, ang mga target na presyo na madalas binabanggit ng mga tao mula sa mas mababang halaga hanggang sa libu-libong dolyar bawat token ay pinaniniwalaan ng marami na may batayan habang patuloy na binuo ang infrastructure para sa buong market. At ngayon ay paano naman po nag-react ang community sa usaping ito ng pera at saka prioridad? Ang pahayag na ito ay agad na umani po ng iba't ibang reaksyon mula sa tinatawag nating XRP Army sa iba't ibang online spaces. Ang ilan ay sumang-ayon at iiniugnay ang ugaling binanggit sa kakulangan ng wastong kaalaman sa finance, habang ang iba naman ay nagbigay po ng kani-kanilang kritisismo o kondisyon tungkol sa magiging direksyon ng presyo. Isang kapansing-pansing komento ay nagmula po sa isang taga-subaybay na nagpahayag na si XRP ay mahihirapang lumampas ng husto sa 5 dolyar o $5 maliban kung ang kabuang supply ng mga token ay babawasan sa pamamagitan ng proseso ng token burning. Sa kabilang banda, nagbahagi rin ang iba ng mga imahe at paghahambing na nagpapakita ng pagkatalo ng tradisyonal na sistema tulad po ng SWIFT.
kung saan ay nagpapakita ng mataas na pangarap ng community na sakupin ang global payment system. At ngayon, para sa aking opinyon, ang mga ganitong usapan ay nagpapakita lamang na ang community ay aktibong sinusuri ang bawat anggulo ng ekonomiya ng asset, mula po sa mekanismo ng supply hanggang sa malawakang paggamit nito sa hinaharap ng global finance. At ngayon ay kailangan ba talaga nating tingnan ang timing sa pag-i-invest? Kung susuriin po natin ang kabuuan ng argumento, ang punto ni Rose ay hindi lamang nakatuon sa technology o sa mismong target ng presyo, kundi sa tamang tiempo o timing ng pagkilos. Ang mga retail investors na kumikilos bago pa man ganap na tanggapin ng buong mundo ang teknolohiyang ito, ay siyang mas malaki ang tsansang makinabang sa hinaharap. Nasa lugar na po ang kinakailangang infrastructure at ang interest mula sa mga institution ay patuloy na lumalago araw-araw. Kaya naman, ang pagpili kung saan ilalagay ang pinaghirapang pondo ay nananatiling desisyon ng bawat individual. At ayan mga kakripto, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang pag-unawa sa mga ganitong pananaw ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na kamalayan sa pagpapahalaga sa mga oportunidad. Ang pag-aaral sa mga galaw ng market at pag-alam kung paano wastong i-allocate ang mga mapagkukunan o sources ay mga hakbang na humuhubog sa ating pangmatagalang tagumpay sa mundo ng mga digital asset ngayong taon at sa mga susunod pang panahon. At ayan, basahin po natin yung aktual na post dito ni Rose. Ayan, ang sabi niya dito, XRP will the biggest missed opportunity of our lifetime. Ayan, people will spend $100,000 on a soap-up pickup truck just to show off. Ayan, yung mga tao daw ay gagastos ng $100,000 para lamang sa pickup truck. At ito ay ipagmalaki. Yet they are unwilling to invest $1,000 in an asset that could transform their family's future. Ayan. Gayon ay kung kayang-kaya nilang gumastos ng $100,000, hirap naman silang, o hindi naman hirap, o hindi po sila willing, o wala po silang interest na mag-invest ng $1,000 man lang sa isang asset na maaari pong magpabago sa buhay ng kanilang pamilya. The problem in the United States is not money, but the allocation of priorities. Yan na nga, hindi daw problema ng United States ang tungkol sa pera. Pero ang problema ay kung paano po nila ina-allocate o kung saan po nila inilalagay yung kanilang mga prioridad. At ayan mga kakripto, dito na po nagtatapos ang ating video na ito. At marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaaring isunod na rin po ninyong panoorin ang recommended na video natin dito.